Hello, good morning mga sir. Almost noon na, so good noon na pala. It's 11:50. Papunta tayo ngayon sa Bantayan Island. So bale, ito yung first long ride ni ADV 350. So try natin kung paano pa siya pag long ride na. Galing tayong Cebu City, umalas tayo doon around 9 a.m. Almost halfway na tayo sa pupuntahan natin. Itong ruta na to usually Cebu City to Hagnaya, yung port kung saan tayo sasakay ng barko papuntang Bantayan Island. Mga 3 to 4 hours na drive yan pag motor. Depende sa bilis nyo. Yung iba kaya mga 2.5 hours or 3. Kaya ako takbong pogi lang, so mga 4 hours siguro. Pero pahinto-hinto kasi tayo kasi yun nga, kumain pa tayo sa Danao. And medyo mainit, kaya huminto tayo para mag-rehydrate. Tirik na tirik ang araw eh. So ito, northern part of Cebu. So Cebu City pa north. Yung Cebu City parang nasa gitna kasi ng Cebu yun eh. Ayun, nasa Katmon na tayo. Welcome to Katmon. Pero from Cebu City to Katmon so far, ayos, gandang i-drive ni ADV. Kahit medyo maraming sira na daan dito or may mga potholes or katulad nito, kayang-kaya ni ADV. Hindi siya masyadong rough, kaya di masyadong masakit sa katawan. Kaya yung acceleration niya kayang-kaya. Madali lang makapag-overtake. Kasama nga pala natin ngayon si Mrs. Backride natin. Kaya niya magpatawag ng OBR eh. Gusto niya dapat ano daw, asawa or misis. May title talaga. Uy, ganda. Seaside. Eto, nasa Katmon na tayo. Dito maganda-ganda na daan dito, espalto. Tsaka may mga twisties. Like parehas nito. Yung ideal sana is maaga ka dapat umalis para maiwasan mo yung mga malalaking sasakyan. Itong mga bus or yung mga dump truck. Pero natagalan tayo ng gising eh. So kaya inabutan tayo ng tanghali. So medyo mainit na. Uy, kakain pala sila. Pero ayos mag long ride dito sa Cebu, lalo na papuntang Bantayan. Yung sa Hagnaya na, then sakay ka ng ship, 1 hour or 1 to 1 hour and a half yung biyahe pa Bantayan. Then mamaya papakita ko sa inyo kung magkano yung pamasahe sa motor. Iba-iba kasi, mga pag maliliit, I think mga around 800. Ito parang 1,000 plus na yung mga 300cc and big bike. So pakita ko mamaya kung magkano talaga. So kayo, magawi kayo dito sa Cebu, nakamotor kayo, marerecommend ko tong ruta na to papuntang Bantayan. Tsaka kung ako lang mas maganda kasi yung daan dito papuntang north kesa doon sa south. Di masyadong sira daan. Yun, sea view. Tsaka itong ruta na to madali lang sundan. Makita ko sa mapa, straight lang to eh. Bale walang liko-liko. Tsaka iba yung dagat ng Bantayan, yung white sand. Para sa akin yun yung isa sa pinakamagandang beach dito sa Pilipinas. Dito maganda na daan, asfalto na, maraming puno. Nice kayong ruta. Ito seaside view. So bale nasa seaside pa tayo, pero mamaya tra-traverse to ng parang in-split na bundok. Iba-iba yung view, kaya magandang ruta to para sa long ride. Dito, Katmon. Ito yung part sa Katmon na known sila for their bibingkas. Lahat yan, bibingka, benta nyan. Bali tong ruta na to, nakapag long ride na rin ako gamit si X-Max before, no? One time lang, umuwi rin ako ng Bantayan. Actually, papunta tayong Bantayan Island kasi taga doon yung family ko. Before, pumunta ako doon, naka X-Max one time. So di ko na inulit kasi parang instead na mag-enjoy ako sa ride, mas nasa-stress ako kasi medyo marami ring uneven roads dito. Sa X-Max kasi pag nadaan kahit konting lubak, talagang mapifeel mo talaga. Pag medyo mabilis na yung takbo mo, para kanyang itatapon pag nadaan ka sa lubak. So hindi ko na-enjoy yung experience na yun. Actually, mas na-enjoy ko pa yung long ride dito nung ADV 150 pa ako eh. Nakagamit rin ako ng ADV 150 before sa ruta na to. Yun, mas na-enjoy ko, pero yung X-Max di talaga. Natatakot ako pag nadadaan ako sa lubak. Then, compared to ADV 350 now, naka-halfway na naman tayo sa rutang to. Iba talaga yung experience. Bale, mas comfortable talaga siya. Then, mas confident ako na medyo bumilis ng takbo. Kasi alam ko na hindi niya ako itatapon pag medyo nalubak ako.
So I think yun, quick comparison ni XMAX at ADV 350 sa long ride. Pero for sure, kung tong daan natin, kung ayos lang to, walang masyadong lubak, for sure maganda rin gamitin sa XMAX kasi magandang ihiga-higa. Pero yun nga, dahil sa road condition natin dito sa Philippines, para sa akin mas maganda talaga si ADV 350. Ayan, yan si Mrs. Hello daw. So far no, enjoy yung long ride. Ito, try natin overtaking power ni ADV sa medyo diretso. Maraming liko-liko dito eh. Yep. Wala, easy lang i-overtake si ADV. Itong 350cc tamang-tama na saan eh, casual long ride. Uy, laki. Dalawang malaki. Try na nating unahan si Ion. 60. Hey. Uy, lalim. Yun, malalim na lubak na yun, pero kinain lang ng suspension natin. Ito, dahil ADV 350 na tayo, baka mapadalas tayo sa bantayan. Oo, pangit ang daan. Ang daming pothole sa part na yun. Ay, daming motor. Walang ADV 350 dyan. Uy, laki ng truck. Yun yung medyo nakakatakot sa long ride eh. Makakasabay mo mga malalaking sasakyan. Takbong pogi lang. Sarap ni ADV. Pero sana nga abutan na kami ng supply dito sa Cebu kasi maraming naghahanap. Walang dumadating na supply dito. Yung ibang dealer sabi August daw eh, pero ngayon wala pa. Parang tayo pa lang yung naka-ADV 350 dito. Buti pa sa Bohol meron na. Parang lahat nasa Luzon eh. Yung mga taga Luzon, bigyan nyo naman kami please. Medyo sinuwerte lang talaga tayo, nakakuha tayo ng mga ganito. Kaya nagagamit natin siya ngayon. Pero sana nga, sana magka-supply na sa sa Cebu. O yan, wala bang ADV 350 dyan? Di pala, Yamaha siya. Uy, ganda ng view. Ang bilis nila, sana all. Ako, limit ko pang lang eh, 60-70 lang eh. Medyo takot tayo sa sa speed. Pero okay lang, di naman tayo nagmamadali. Chill ride lang, enjoy lang natin yung view. Uy, sige, overtake kayo dyan. Lubak yun, medyo masakit yun, di ko nakita. Parang tumalon yung motor. No be? Okay na ka? May dadaanan kami na parang umbok. Di ko napansin, parang tumalon yung motor. Uy, makabanking ah. Uy, ito parang tanga. Yun lang, dapat defensive driving lagi. Kasi di mo talaga maiwasan yung ibang driver itong tangang mag-drive. Dapat i-anticipate mo na tanga sila. Uy, mga motor na naman, Yamaha pa rin. Ganda ng daan. Ohoy, dito sarap ibangyo ng mga XMAX. Pero okay lang rin sa ADV. Nahihiga-higa mo pa rin Oy, may doggy. Ay, awa ni Hunong pagid. Bugo na tayo guys. Bale, Bugo, San Remigio, yung Hagnayan nasa San Remigio. So, parang one municipality na lang. Barag sa stretch muna. Pero malapit na naman tayo, so okay lang. Parang nalubok tayo ng masyadong malalim kanina eh. Check lang natin. Parang okay naman.
Nice view. Banking. Ulo lang nakabanking. Bugo na eh. Bugo na tayo guys. Bugo City. Dito ano bang marami dito? Ano yun, parang yung delicacy nila be. Yung pintos. Mamaya may makikita tayo na maraming nagbebenta. Naglalako sa daan. Bale para siyang ano ba yan? Corn, giniling na corn, tapos in-steam, parang may timpla. Ewan, ano ba, butter, sugar. Parang may gata rin, no? Oo. Tapos in-steam siya, pero binalot ulit siya sa parang ano, yung dahon ng corn or ano yun. So para siyang chicken pandan. Sarap patakbuhan ng motor itong daan ng Bugo eh. Masyadong malapad. So pagkatapos ng Bugo, San Remigio na, then nandun yung Hagnaya. Papasok natin ang San Remigio, ilang minuto lang, nasa Hagnaya na tayo. Doon tayo bibili ng ticket para sumakay ng barge. Ayun nga. Pero sarap takbuhan nito. Sheesh! Sheesh! Ito tamang braking talaga to para kay DB 350. Ito na yung parang ano nila, yung pa-welcome ng Bugo. City of Bugo. Oh, dito yung mga may nagbebenta ng pintos eh, yung sinabi ko na ano parang delicacy ng Bugo. Pero ayun, yung mga naka-green, nagbebenta yun ng pintos. Try nyo pag magawi kayo dito. Masarap naman siya. Lalo na pag trip nyo yung mga kakanin. Iba rin siya kasi ano yung mais siya eh. Hindi siya kanin. Your skin, can you skin apart? Reduce speed. May speed limit ba dito? Parang wala naman. Pero ingat pa rin. Sarap. Wala akong masabi sa long ride performance ni ATV. Welcome to San Remigio. Yun. Konti na lang. Baka makasakay tayo nito. 2:30 na. Depende sa barge na maabutan natin. Uy, ano yan? Grabe. Maka-overtake wagas. Malapit na tayo sa Hagnaya. Ito, San Remigio na to. Diyan bandang sa unahan, Hagnaya na yan. Diyan yung port ng barge na sasakyan natin. Yun, Hagnaya Elementary School. Dito kung gusto nyo gumamit ng sasakyan pero ayaw nyong ayaw nyong ilabang. Pwede kayong mag-parking lang dito, then barge lang kayo. Ito na, 4. Oh, uy. Bigas day. Kabila pala. Ito na, Hagnaya Port. Ang oras ay yung parang green.
So dito kukuha ng ticket. Baling naabutan na natin is yung shuttle ferry, 2:30. Kasi yung island 3:30 pa. Kung 160 to 4.5 kung sa island, 680. Mas mura yung sa island eh. Bali, dito magpo-fall yung ADB 350 natin, 680. Fare nila, 300. Tapos may terminal fee, 25 to 325. Pero yun nga, 330 pa sila. So, yung kinuha natin is si Super Shuttle Ferry. Motorcycle Big Bike. Oh, mahal na, 1,000. 870. Big Bike, 1,050. Laki ng diferensya. Then yung ticket, 330 plus 355. So, diferensya ng mga 30 pesos. So, bali pag motoro sa sakyan, kailangan mo lang ng ORCR. Pakita mo lang sa counter. Then, alam ko pagkatapos nito, pasok natin, may babayaran pa tayo doon. Pasok tayo sa terminal. Check natin yung terminal nila. Sa loob aircon eh. Ito yung terminal nila. Ayos naman aircon. SUV right here. So bali yung dito ko kinuha yung CPA sa likod ko. Bali yung CPA is 45 pesos para sa motor. Then may 30 pesos na municipal tax. So bali 75 pesos lahat. I think more or less 1,300 yung total fare natin kasama si Mrs., ako, tsaka yung motor. Papuntang island, 1,300. So 230 yung sasakyan natin. I think yun yung sasakyan natin, shuttle ferry. See you later. What's my name niya? See you later, ADV. See you later. Ano na lang para una tabot. So dumating tayo, no, ito yung port ng Bantayan. Kino-construct pa yung parang terminal nila. Dati meron yan pero sinira. Nasira kasi nung bagyong Odette, tas hindi na, parang hindi na ginawa. Tinanggal na lang nila lahat. Then start from scratch. Pero I think ngayon mas malaki ito ngayon kasi ang lalaki ng mga beam mo. So yun na, ito yung port. Kita mo yung port pero yung tubig dito napakalinis. Parang swimming pool. Ang daming isda rin. Bali nandyan lang yung beach. Tas imagine mo yung port andito. So ganyan kalinis yung port nila. So yun yung isa sa thing na ma-amaze ka pagdating sa Bantayan, yung port nila napakalinis, yung tubig. Yeah. Dito wala ka nang babayaran kasi lahat binayaran mo na dun sa Hagnaya. Yun na, ito. Municipality of Santa Fe. Nice. Santa Fe. Woohoo! Ito, Santa Fe na to. So, nag-depart tayo sa Hagnaya. Yung schedule is 2:30 pero parang nag-depart ng 2:45. Dumating tayo mga, I think 4 p.m. na yun, sarado. So, mga 1 hour 15 minutes yung biyahe natin. Yung accommodation natin is malapit doon sa MJ Square kung saan maraming kainan dito sa Santa Fe. Basically, parang doon nagkukumpul-kumpul yung mga kainan para sa mga turista. Malapit lang rin yung dagat dito. So ito, mga kainan na ito eh. MJ Square. Yun, MJ Square. Reserve parking. Ito yung stay natin ngayon. So, yeah. Let's prep. Punta tayo dun sa Bantayan proper talaga. Nandun yung parents ko tsaka mga kapatid ko. Bisitahin natin sila. Hey.
Let's go! So ngayon pupunta kami dun sa kainan ng kapatid ko, yung Boss D Zizzlers dito sa Bantayan. Tama-tama, gutom na kami. Ayan, ito yung pinaka main road. Straighten mo lang tong main road na to, maabot ka hanggang main, parang main town nila. Yung parang pinaka sentro nila. Doon makakabili ka rin ng ano, ng mga tuyo, danggit, then may wet market. So diretso lang to, dire-diretsuin mo lang ang main road. Uy, sarap. Ito pala yung ano, yung airport ng Bantayan. So may mga, I think may mga flight na ngayon from Cebu to Bantayan. Kung ayaw nyo ng road trip, gusto nyo Cebu to Bantayan diretso, yun, aeroplano. Parang less than an hour lang yata, abot ka na dito. Uy, lamig ng hangin. Uhuy! I think dito sa Bantayan, aside sa danggit, yung main produce nila is itlog. Napakaraming poultry dito. Uy, sarap. Sarap ng ATV. Okay, picture na ko. Makita ang ano, art. Okay. Kana? Selfie ta. Thank you, ma'am. Let's go! Welcome to the municipality of Bantayan. Ito na, dyan yung papuntang sa amin. Nila Papa. Saan yung Boss D? Diba dito? Dire naman ito dapit ba? Nangasaag na. Parang lumampas tayo. I think dapat papasok dun sa Eskinita. Boss, alam nyo kung saan si Boss D dito? Dito, papuntang Sulangan, Barangay Sungko. Saan na ba? Ito, parang ito na yun, oh. Boss D, maraming motor. Dito. Sabi ng main road. Dipulihan raman. Ano nilang menu. Listening. Ay! Ano, get ready to overwhelmed by customers. Uy, libre mi dapat tanan na kay vlogger ba mi. Masa mga vlogger libre tanan. Mga vlogger rin niya mo kay libre ra tanan. Sunod lang. Day. Yun, ta. Nakakaw na kita, Boss D. Ito may tig-pose, ano? Yung pork chop. Ang soft drinks lang, kuya.